Noong January 11, 2023, sa Waller County, Texas, isang nakakakilabot na insidente ang yumanig sa komunidad. Wala pang 2 linggo matapos ang bagong taon nang makatanggap ng tawag ang lokal na 911 na nag-ulat ng isang karumaldumal na krimen. Ang tumawag ay isang lalaki na nagsabing kailangan nila ng ambulansya at pulis sa isang address sa 206 Ella Boulevard. Sa kabilang linya, mariing sinabi ng lalaki, "Hindi ko alam ang lahat ng nangyari, pero ang asawa ng anak ko ay patay na." Ang mag-asawang sina Jared James Dicus at Angie Diaz, parehong 21 years old, ay ikinasal noong October 2022. Halos 3 buwan pa lamang ang nakakaraan. Sa kanilang mga larawan, kapwa sila masaya at puno ng pag-asa sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Ngunit ang masayang simula ay nauwi sa trahedya. Natagpuan si Angie na wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan na nasa loob ng property ng mga magulang ni Jared. Mas nakapanlulumong eksena ang tumambad sa mga magulang ni Jared. Si Angie ay pinatay at pinugutan ng ulo. Isang eksenang hindi kailanman inaasahan ng sinuman at lalong hindi dapat maranasan ni numan. Agad na tumawag ang pamilya ng suspect sa mga awtoridad. Pagdating ng mga pulis, unti-unting lumabas ang mga detalyeng sumira sa imahe ng isang masayang pagsasama. Ang kasal na nagsimula sa pagmamahalan ay nauwi sa karumal-dumal na krimen. Maraming nagluluksa sa pagkawala ni Angie, na inilarawan bilang isang mabait, mapagmalasakit, at laging nakangiti. Ayon sa kanyang mga katrabaho, siya ay isang masipag at positibong tao na tiyak na mamimiss ng lahat. Lumabas sa investigasyon ang mga surveillance video na nagpapakita ng mga kilos ni Jared sa araw na natagpuan ang bangkay ng kanyang asawa, na siyang naging susi sa pagtukoy ng mga posibleng motibo sa likod ng krimen. Ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala kung gaano kabilis magbago ang mga bagay. Mula sa kasal na puno ng pangarap, nauwi ito sa isang kasong pagpatay na yumanig sa komunidad. Ang pamilya ay labis na nagpapasalamat sa suportang ipinakita ng komunidad at sa pag-apaw ng pagmamahal na kanilang natanggap. Hangad nilang maibalik ang katawan ni Angie sa Nicaragua upang doon siya mailibing at matahimik na magpahinga. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang mga taong pinakamalapit kay Angie para sa isang tahimik at taimtim na pag-alala. Sa gitna ng pagtitipon ay matatagpuan ang bisikleta ni Angie Diaz, ang bisikletang sinasakyan niya araw-araw mula sa kanilang bahay papunta sa meat market kung saan siya nagtatrabaho. Nag-ugat ang kasong ito sa kanayunan ng Magnolia, Texas, isang maliit at tahimik na bayan na ipinangalan sa mga magagandang punong magnolia na sagana sa lugar. Matatagpuan ito humigit kumulang 45 miles hilagang kanluran ng Houston. Dati itong tinaguri ang Dry City kung saan ipinagbabawal ang pagbebenta ng alak, hanggang sa tuluyang maging legal ito noong 2011. Dahil sa reputasyon ng Magnolia bilang isang payapang komunidad, ang anumang uri ng marahas na krimen ay tiyak na yayanig at mag-iiwan ng matinding takot sa mga residente. Kaya naman lubhang nakakagulat ang sinapit ng pamilyang Dicus, isang karanasang hindi kailanman nila inakalang dadapo sa kanilang tahimik na buhay. Nang tawagan ni Rodney at Lynn Dicus ang mga pulis, agad namang dumating ang mga ito sa kanilang bahay. Isang lugar na pamilyar na sa mga awtoridad dahil madalas nila itong mabisita noon. Kilala nila sina Rodney, Lynn, at ang kanilang mga anak na sina Wayne, 25 years old, at Jared, 21 years old. Ngunit walang anumang karanasan ang naghanda sa kanila sa matutuklasan nila sa maliit na bahagi ng bahay sa likuran. Paglapit ng unang rumesponde, napansin niyang nakabukas ang harapang pinto. Sa sahig nakita niya ang isang tuwalya at tila may kulay rosas na medyas. Habang akmang aakyat ng hagdan, napansin niya ang dugo sa ilalim ng tuwalya. Dahil walang malinaw na impormasyon kung ano ang tunay na nangyari, kung ito ba ay pagpapakamatay o may mas masahol pa, nag-atubili ang responder upang hindi makontamina ang lugar. Sa loob ng bahay, sa kanan ng pinto, may isang mesa na may computer. Habang lumilinga-linga siya,
Napansin niya ang mga paa na kita mula sa likuran ng mesa. Nang lumapit pa, mas lumala ang kaniyang nadiskubre. Naroon ang katawan ng babae ngunit wala na itong ulo. Sa puntong iyon, umatras na ang mga paramedic. Wala na silang maililigtas. Ito ay isang ng crime scene. Dito na pumasok ang mga investigador. Ang biktima, si Angie Diaz, ay biktima ng brutal na pagpatay. Naliligo sa dugo ang sahig ng pangunahing silid. Nakahandusay ang kanyang katawan. Walang ulo. Napapalibutan ng mga upos ng sigarilyo at mga damit na may bahid ng dugo. Isang tahimik ngunit matindi at nakakatakot na patunay sa karahasang gumimbal sa tahimik na bayan ng Texas. Natagpuan ng mga awtoridad ang blood-stained knife malapit sa katawan ni Angie. Sinundan nila ang mga bakas ng dugo mula sa kwarto patungo sa banyo, kung saan natagpuan ang pinakamasakit na tanawin. Ang pinutol na ulo ni Angie na nakalubog sa bathtub. Ang asawa ni Angie na si Jared ay nandoon sa lugar at agad siyang dinakip ng mga pulis. Wala nang alinlangan, tila siya ay may kinalaman sa kamatayan ng kanyang asawa. Kung hindi man siya ang may direktang partisipasyon, tiyak ay alam niya ang nangyari. Ayon sa kanyang ina, sinabi ni Jared na nangyari ito kaninang umaga. Bagamat hindi sapat na ebidensya ang pagiging strange ng ugali ni Jared para gawing basehan ng isang pagpatay, hindi ito magandang indikasyon. Tinanong nila si Wayne, ang kapatid ni Jared, tungkol kay Angie. Wala siyang alam tungkol sa mga detalye ng buhay ni Angie, tulad ng apelyido nito bago magpakasal, o ang kanyang petsa ng kapanganakan. Nang tanungin kung saan siya nagtatrabaho, sinabi niyang sa Chepes Meat Market, ngunit hindi siya sigurado kung patuloy pa siyang nagtatrabaho doon. Hindi ikinatuwa ng pamilya ang mga pagtatanong at tinanong nila kung itinuturing ba silang mga suspek. Nilinaw ng mga pulis na hindi sila mga suspek, kundi bahagi lamang ito ng karaniwang proseso upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at mapanatili ang kaayusan ng investigasyon. Habang si Jared ay nakaupo sa likod ng police cruiser na nakaposas ang mga kamay, malinaw na may connection siya sa mga pulis. Kilala siya ng mga ito at tanging mga procedural details tulad ng petsa ng kapanganakan ni Angie at ang ID nito ang kanilang kinokolekta sa ngayon. Ang mga pulis na matagal nang kilala ang pamilya Dicus ay hindi pa rin makapaniwala sa nakitang krimen. Naging sorpresa sa kanila si Jared, hindi si Wayne. Si Wayne, ang nakatatandang kapatid ni Jared, ay may kasaysayan ng paggamit ng droga, particular na meth, at nakaranas na ng mga aberya sa batas mula pa noong 2018 nang siya ay 20 years old. Ngunit hindi si Wayne ang nakaupo sa likod ng police cruiser sa araw na iyon. Si Jared ang kinakausap ng mga awtoridad. Si Jared ay ipinanganak noong 2001 at lumaki sa Houston. Nag-aral siya sa Waller High School kung saan naging miyembro siya ng football team. Ayon sa mga pulis, tila isang ordinaryong kabataan si Jared, responsable at may malasakit sa kanyang kapatid na si Wayne. Si Jared ay nagtatrabaho bilang electrician at nagkaroon pa ng insidente kung saan ninakaw ni Wayne ang ilang copper wire mula sa kanya. Tinawag ni Jared ang mga pulis noon, ngunit kalaunan ay tila nagsisi siya sa nangyari. Malinaw na ang mga problema sa droga ni Wayne ang nagdulot ng tensyon sa pamilya. Si Jared, na nakilala si Angie sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa Chepes Meat Market noong 2022, ay kailanmay hindi inakala ng sinuman na mauugnay sa isang karumal-dumal na krimen. Ang kanilang pagkikita, na tila iginuhit ng tadhana, ay nagbigay ng pag-asa at mga pangarap, ngunit humantong sa isang malupit na wakas. Ipinanganak si Angie noong Oktubre 2001 sa Nicaragua at lumaki sa isang mahirap na pamilya. Pinalaki siya ng kanyang ina, isang single mother na nagtatrabaho sa Costa Rica upang suportahan ang kanyang mga anak. Dahil sa trabaho, madalas na naiiwan si Angie at ang kanyang mga kapatid sa pangangalaga ng kanilang tiyahin. Sa kabila ng hirap, nagsikap ang ina ni Angie na magbigay ng magandang buhay para sa kanila. Ang kanyang pagmamahal, sakripisyo at pagiging masipag ay naging inspirasyon kay Angie, na lumaking may ambisyon at determinasyon sa buhay.
Si Angie ay nag-aral ng accounting sa National Autonomous University of Nicaragua sa Leon, habang siya ay nakatira sa kanyang tiyahin. Noong mga panahong iyon, ang kanyang ina ay nagpunta sa Estados Unidos upang maghanap ng mas magandang oportunidad, kaya't iniwan niya ang mga anak para sa kanilang mas matatag na kinabukasan. Ngunit noong 18 years old si Angie, ang kanyang tiyahin, na halos ina na rin niya, ay na-diagnose ng cancer. Bilang tugon, nagpadala ang kanyang ina ng pera para madala siya at ang mga kapatid niya sa US bilang mga undocumented immigrants. Pagdating nila sa Texas, nakapagtrabaho si Angie bilang cashier sa isang meat market habang ipinopromote din ang kanyang mga kakayahan bilang personal trainer sa kanyang social media. Mukhang masaya siya sa kanyang buhay at sabik na makita kung ano ang hinaharap para sa kanya. Kasabay ng pagpapadala ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang tiyahin, nagbahagi si Angie ng mga posts sa Spanish na nagsasabing, "Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay dahil walang ibang nakakalam kung ano ang pinagdaanan mo para makamit ito." Habang abala si Angie sa mga pangarap na nais niyang tuparin, nag-aalala ang kanyang ina sa kanyang pagiging ambisyosa. Ayon sa kanyang ina, noong dumating sila sa Houston, nang una niyang nakita si Angie, napansin niyang agad itong nagnanais na magtrabaho at ayaw maghintay. Si Angie ay nagmamadaling magtrabaho upang matugunan ang mga pangangailangan at magbayad para sa mga gastusin. Ngunit ipinayo ng kanyang ina na magkaroon siya ng pasensya at maghintay dahil siya mismo ay nagtatrabaho at pinaniniwalaan niyang darating ang mga oportunidad sa tamang panahon. Mahirap para kay Angie at sa kanyang ina dahil isa lamang ang kanilang sasakyan, kaya't mas nahirapan silang mag-adjust. Ngunit hindi nagpatinag si Angie. Hindi siya magtatagal sa pagiging cashier. Meron siyang malalaking pangarap. Si Jared ay naging bahagi ng mga pangarap ni Angie mula nang magkakilala sila. Bilang dating football player, mukhang kahanga-hanga si Jared at agad nahulog ang loob kay Angie. Ang kanilang mga social media posts ay puno ng pagmamahal at debosyon. Noong October 2022, kasabay ng pagdiriwang ng 21st birthday ni Angie, ikinasal sila sa isang mabilis na kasaysayan ng pag-iibigan. Ayon sa isang malapit na kaibigan ni Angie, dati siyang may kasintahang si Jose at nakatakda sana silang magpakasal sa US. Sa simula, maayos ang kanilang relasyon, ngunit kalaunan ay nagpasya si Angie na hindi ituloy ang kasal. Bagamat sinabi niyang magiging maayos ang lahat, tuluyan na niyang isinantabi ang plano ng pagpapakasal. Matapos tanggihan ni Angie ang kasal, ibinahagi niyang nag-iba ang ugali ni Jose. Naging mailap at tila nawala ng interes. Pinayuhan siya ng isang nakatatandang kaibigan na wakasan na ang kanilang relasyon kung hindi na siya kontento. Sa huli, pinili ni Angie na tapusin na ang kanilang engagement. Sa panahong sinusubukan pa lamang ni Angie na muling bumuo ng kanyang buhay, dito niya nakilala si Jared, isang All-American varsity football player na tila katuparan ng kanyang mga pangarap sa Texas. Walang tiyak na report kung kailan sila nagsimulang magkakilala, ngunit malinaw na matagal na silang nagkakausap bago naging opisyal ang kanilang relasyon. Sa mga kwento ng mga nakakakilala sa kanya, madalas daw niyang ibahagi ang matatamis na sorpresa ni Jared, mga bulaklak, maliliit na regalo at simpleng kilos na nagpapasaya sa kanya. Isang beses pa nga, ipinakita niya ang larawan ng mga rosas na ibinigay sa kanya sa mismong lugar ng kanyang trabaho. Sa unang tingin, parang isang kwento ng pag-ibig na puno ng kilig at pangakong masayang hinaharap. Noong umpisa, maayos ang lahat. Masaya si Angie at tila tunay ang pagtrato sa kanya ni Jared. Sinabi rin niya na plano na nilang magpakasal. Ngunit sa panahong ito, hindi na rin maganda ang relasyon ni Angie sa kanyang ina. Marahil ito ay dahil sa pagkakaiba ng pananaw nila. Si Angie ay porsigidong tuparin ang mga pangarap niya sa Amerika, samantalang tila limitado ang nakikita ng kanyang ina para sa kanya. Kaya sa halip na tumira sa kanyang ina sa Houston, nanirahan siya sa kanyang tiyahin sa Waller. Sa kabila ng mga plano sa kasal, hindi kailanman sinabi ni Angie sa kanyang ina na ikakasal na siya kay Jared.
Maaaring nais niyang panatilihin ang hiwalay na mundo mula sa kanyang nakaraan. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Sa social media, perpekto ang kanilang relasyon. Ngunit sa likod ng mga litrato at masasayang post ay may mga problemang hindi ipinapakita. Ilang buwan matapos maging opisyal ang relasyon ni Angie at Jared, nasangkot si Angie sa isang aksidente na nagdulot ng banta ng deportasyon. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng ilan sa kanilang paligid, mabilis nilang napagdesisyunang magpakasal. Para kay Angie, isa ito sa mga paraan upang manatili sa bansang kanya ng minahal at unti-unti nang itinuring na tahanan. Isang lugar kung saan mayroon na siyang trabaho, mga kaibigan, at koneksyon sa pamilya. Isa rin sa mga dahilan ng kanilang pagpapakasal ay ang paniniwalang tunay ang pagmamahal ni Jared. Sa gitna ng takot at pangambang mawalay sa lahat ng kanyang pinaghirapan, nakita ni Angie ang kasal bilang isang hakbang tungo sa kaligtasan at katatagan. Isang desisyong ginabayan ng pag-ibig, pag-asa, at hangaring manatili sa buhay na kanyang sinimulan. Pati ang kanyang tiyuhin, na minsang tinirhan niya, ay nagpahayag ng pag-aalala. Sinabi nito, "Gawin mo lang ito kung totoo ang nararamdaman mo. Huwag mong gawin para lang sa mga dokumento. Hindi yan magtatagal. Magpakasal ka dahil mahal mo siya at mahal ka rin niya." Sumagot si Angie ng buong tapang, "Oo, mahal ko siya at mahal din niya ako." Sinabi ni Angie na mahal niya si Jared at ang kanilang kasal ay isang tapat na desisyon. Pumayag ang kanyang tiyuhin na maging saksi at naganap ang seremonya. Ngunit hindi naging maayos ang unang pakikisalamuhan ni Jared sa mga kaibigan ni Angie, na pawang nagsasalita ng Espanyol. Sa simula, walang anumang kapansin-pansing issue sa pagitan ni Jared at ng mga taong malapit kay Angie. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumilitaw ang mga senyales na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawa. Sa isang gabing salo-salo, habang nag-iinuman, napansin na madaling mainis si Jared. Lalo itong lumalala kapag Espanyol ang usapan. Isang wikang hindi niya nauunawaan. Halatang naiirita siya sa di pagkakaintindihan. Samantalang si Angie naman ang laging nagsisilbing tulay sa komunikasyon. Halatang kinakabahan sa bawat pagsasalin ng salita. Sa kanilang grupo, binansagan siyang rojo, salitang Espanyol na nangangahulugang pula, bilang biro sa kanyang pulang buhok. Isang simpleng paraan sana ito ng pakikibagay at pagtanggap, ngunit sa halip na makisama, si Jared ay madalas nananatiling tahimik. Minsan pa nga, basta na lang siyang umaalis sa mga pagtitipon na para bang walang interes sa mga taong mahalaga kay Angie. Sa bawat ganitong pagkakataon, unti-unting lumalalim ang agwat sa pagitan niya at sa mundo ni Angie. Sa bandang huli, si Angie ang naiipit. Sinisikap balansehin ang kanyang pinagmulan at ang bagong relasyong dumaragdag ng distansya sa lahat ng dati niyang kilala at minahal. Pagkatapos ng kanilang kasal, doon nagsimulang mapansin ng marami ang pagbabago kay Angie. Hindi lamang ng kanyang mga kaibigan, kundi pati na rin ng kanyang amo. Si Ruth Almenades, ang kanyang supervisor sa meat market, ay itinuring siyang parang sariling anak. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng mga katrabaho ni Angie na naging tahimik ito at tila palaging balisa. Madalas din umanong pumunta si Jared sa counter para hanapin siya, na para bang binabantayan bawat kilos niya. Noong January 10, isang araw bago maganap ang karumal-dumal na insidente, pumasok si Angie sa trabaho. Ayon kay Ruth, agad niyang naramdaman na may kakaiba sa kilos nito. Maya-maya, tinawag siya ng isa pang empleyado at sinabing, "Kausapin mo si Angie." Sa una, inakala niyang may simpleng issue lang sa trabaho. Hindi niya alam na may mas malalim pa palang dahilan sa likod ng katahimikan ni Angie. Nang dumating siya sa trabaho noong Martes, bandang 1 to 1:30 p.m., nakita niyang hindi maayos ang itsura ni Angie. Kinausap niya ito at napansin niya ang nangingitim na balikat ng babae. Hindi ito mukhang ordinaryong aksidente. Kinumpirma ito ng isa pang katrabaho, si Erica, na nasa kusina noong mga oras na iyon. Nang tanungin nila si Angie kung anong nangyari, sinabi nitong maghihiwalay na sila ni Jared. Halata sa kanyang tinig na seryoso siya. Hindi na raw siya muling magpapakasal kailanman. Nagtanong siya kung ganoon nga ba kasama ang trato sa kanya at bakit nangyayari iyon.
Nilapitan siya at bahagyang tinaas ang damit upang ipakita ang mga bugbog. Sa kanya pinaalalahanan si Angie na hindi niya dapat hayaang maulit ang ganito. Hindi na lamang pahapyaw ang naging tugon. Malinaw na sinabi ni Angie kung sino ang may gawa ng pananakit. Ibinahagi niya rin ang ilang detalye na kanyang karanasan sa araw na iyon. Ngunit pagkatapos nito, ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usap muli. May plano silang magkape sa darating na Biyernes dahil wala siyang pasok sa hapon. Ipinahayag niya ang kagustuhang magkaroon ng mas maayos na pag-uusap dahil sa trabaho, lalo na sa harap ng register, hindi siya nakakaramdam ng sapat na kalayaan upang magbukas ng loob dahil laging may ibang tao sa paligid. Noong Martes ng hapon, muling naibahagi ang buong kwento. Nakalulungkot na sa mismong lugar kung saan naganap ang pag-uusap, sa harap ng cashier, ay walang mikropono at tanging mga kamera lamang ang naroon. Nang suriin ang footage, makikitang nag-uusap sila ngunit walang audio. Bagamat nais sana gamitin ang recording bilang ebidensya sa mga sinabi, wala itong tunog kaya hindi ito naging patunay. Nang mapansin ang mga nangingitim sa katawan, inusisa kung ano ang sanhi nito. Ibinahagi na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo magdamag. Kaya naman ang hitsura niya noong Lunes ay halatang pagod at masama ang pakiramdam. Simula pa noong Linggo ng gabi ay hindi na siya nakatulog dahil sa patuloy na alitan. Habang naliligo, muling nagkaproblema sa pagitan nila at dito na siya nasaktan ng kanyang asawa. Ang sanhi ng pananakit ay nag-ugat sa galit ng asawa dahil lumabas siya noong Linggo kasama ang kanyang tiyahin. Ayaw daw siyang palabasin ng asawa kahit ang kasama pa ay isang kamag-anak. Ito ang naging mitya upang magdesisyon siyang itigil ang kanilang relasyon. Ipinahayag niya na hindi na niya kayang mabuhay sa paraang hinihiling ng asawa. Bagamat hindi diretsahang sinabi na aalis na siya, malinaw niyang ipinunto na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang ganitong uri ng buhay at inamin ang kanyang plano na iwanan ng asawa. Sa mga panahong iyon, si Jared ay nasa isang magulong estado. Noong November 2022, siya ay inaresto dahil sa pagmamaneho habang lasing. Tinawagan ng empleyado ng Whataburger ang pulisya dahil sa agresibong kilos niya. Nang dumating ang mga pulis, tumanggi siyang magpakalma. Dahil dito, siya ay inaresto at inilagay sa restraint chair upang makunan ng blood sample para sa pagsusuri. Noong January 2023, bagamat siya ay nakalaya pansamantala sa ilalim ng bond, hindi pa rin natapos ang kanyang mapanganib na pag-uugali. Hindi diretsahang sinabi ni Angie kay Lynn, ang ina ni Jared, na natatakot siya kay Jared, ngunit malinaw ang kanyang ikinikilos, tila nagsusumigaw ito ng takot. Sa huling linggo bago ang trahedya, mapapansin na may kakaiba sa mga kilos ni Jared. Gusto raw nitong manatili sa bahay na may opisina, na dati inaayos niya. Nagtataka si Lynn kung bakit bigla na lang ayaw na nitong manatili sa bagong ayos na bahay matapos nitong gastusan at pagandahin. Lahat ng ito ay tila walang paliwanag, isang senyales na may mali. Mga isang linggo bago ang insidente, humiling si Angie na huwag nang matulog si Jared sa iisang bahay kasama siya. Hindi ito karaniwang hiling ng mag-asawang masayang nagsasama. Malinaw na may malalim na problema sa pagitan nilang dalawa. Bago maghating gabi noong January 8, 3 araw bago ang pagpatay kay Angie, isang kakaibang tawag ang natanggap ng Waller County Police Department. Isang lalaki ang tumawag sa 911, si Jared Dicus. Sa tawag, nabanggit niya, hello, I did a little bit of drugs and I need help. I'm at the so-called boulevard. Nang tanungin ng dispatcher kung kailangan niya ng ambulansya, unay tila nag-alinlangan si Jared, pero kalaunan ay nagsabing, I need an ambulance. Agad na ipinadala ang mga paramedics sa kanyang lokasyon. Ilang minuto lamang ang lumipas, muling tumawag si Jared. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang sinasabi. Anya, I didn't do any drugs. I don't know. I'm sorry. I've been drugged yesterday and I don't feel well. Nang dumating ang mga paramedic, agad siyang dinala sa ospital. Gumagamit na si Jared ng methamphetamine
ang parehong uri ng droga na naging paborito ng kanyang nakatatandang kapatid. Labis itong ikinabigla at ikinasama ng loob ng kanilang mga magulang. Paulit-ulit na sinasabi ni Jared na nasa ilalim siya ng impluensya ng meth, ngunit kapag kino-question siya ng masinsinan, bigla niyang babawiin ito at sasabihing, "Hindi ako gumagamit, sinabi ko lang yon." Ayon sa kanyang ama, si Rodney, may karanasan na silang mag-asawa sa ganitong sitwasyon. Hindi man personal na paggamit, ngunit sa pamamagitan ng mga kapamilyang naging biktima ng meth. Napakasama ng epekto, anya. Bangungot talaga. Kaya't nang sabihin ni Jared, ilang araw bago ang insidente, na siya'y gumagamit na rin ng meth, na siya mismo ang bumili nito at iyon ang dahilan kung bakit siya balisa. Talagang nadurog ang puso ni Rodney. "Siya ang anak naming hindi nalululong sa ganyan," sabi niya. Hindi naging perpekto si Jared. Ayon sa kanila, minsan ay nasosobrahan siya sa pag-inom kapag lumalabas kasama ang mga kaibigan. Ngunit sa pang-araw-araw, lalo na kapag may trabaho siya, hindi siya umiinom. Responsable raw ito, pero kapag walang pasok, party mode umano siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi malinaw kung nasaan si Angie. Ngunit ayon sa report, ang gabi ng 911 call noong January 8 ay ang parehong gabi kung kailan sinabi ni Angie na sinaktan siya ni Jared. Linggo, 3 araw bago siya pinatay. Ang tanong, gawa ba ng droga ang mga naging kilos ni Jared? At ang mas mabigat, ang parehong mga substance din ba ang nagtulak sa kanya upang patayin ang kanyang 21 years old na asawa noong January 11? Ayon sa investigasyon, umuwi si Jared mula sa trabaho bandang 4:00 ng madaling araw ng January 11. Pumasok siya sa bahay sa likod ng property ng kanyang mga magulang. Hindi siya muling nakita hanggang 12:30 p.m. ng araw ding iyon. Pagbalik niya sa bahay ng kanyang mga magulang, may narinig si Lynn, isang ringtone na hindi pamilyar. Napansin nilang may hawak si Jared na telepono na hindi familiar sa kanila. Hindi iyon ang karaniwang ginagamit ni Jared, kaya tinanong siya ni Lynn. Sa una, sinabing marami raw siyang telepono, pero alam ni Lynn na hindi iyon totoo. Hiniling niyang ipakita ang telepono. Nang ilabas ito ni Jared mula sa bulsa ng pantalon, napansin ni Lynn na ang wika ng telepono ay nakaset sa Spanish. Agad niyang sinabi, "Parang kay Angie yan." At doon na sila napabalikwas. "Oh my God!" sigaw ni Rodney. "Anong nangyayari?" Sa puntong iyon, agad silang tumakbo papunta sa bahay ni na Jared at Angie. Dahil sa kakaibang kilos ni Jared, at dahil sa pag-aalala kay Angie, alam nilang kailangang silipin ang lagay nito. Pagdating nila roon, si Rodney ang unang pumasok. "Isa lang ang pasukan, sa harap lang," anya. Pagbukas niya ng pinto, una ay wala siyang makita. Ngunit nang humakbang siya papasok, doon niya nakita ang isang katawan na nakahiga sa sahig. Sinabi niya agad kay Lynn, "Huwag ka nang pumasok." Ngunit pumasok pa rin si Lynn. "Tumawag ka ng 911, sigaw niya. Ngunit alam niyang hindi ito makakilos sa sobrang pagkabigla, kaya siya na mismo ang tumawag. Sa loob ng bahay ni na Jared at Angie, natagpuan nila ang katawan ni Angie. Wala ng buhay. At sa harap ng matinding sakit at pagkagulat, nagawa lamang nila ang tanging maaari nilang gawin. Tumawag sa 911 laban sa sarili nilang anak. Si Jared ay hindi lamang ang huling nakitang kasama ni Angie. Naitala din ang kanyang pabago-bago at kung minsan ay marahas na pag-uugali. Bukod pa rito, nasa kanya ang telepono ni Angie. Dahil sa mga kadahilanang ito, agad siyang inaresto at dinala sa kustodiya ng pulisya. Ayon sa mga autoridad, ito na ang sukdulan sa tensyon sa relasyon nila ni Angie. Gusto nang makipaghiwalay ni Angie at sa halip na hayaan siyang umalis, pinili ni Jared na patayin siya. Bago siya opisyal na kasuhan, isinailalim muna siya sa investigasyon. "Ikaw ay galing sa ospital, tama ba?" tanong ng investigador. "Oo," sagot ni Jared. "Pagkatapos doon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba." "Anong dahilan ng pagpunta mo sa ospital?" "Sa tingin ko, dahil sa leeg ko." "Gumagamit ka ba ng meth?"
Or paminsan-minsan lang? Kamakailan lang. Gumamit ka ba ulit pagkatapos noon? Oo. Meth pa rin ba? O ibang klase ng droga? Meth. Isang posibleng depensa ang nagsimulang lumitaw. Sinabi ni Jared na hindi siya kailanman gumamit ng meth bago ang huling linggo, ilang araw lamang bago mamatay si Angie. Naitanong kung nagbago ba siya dahil sa droga, kung ito ba ang naging sanhi ng pagkawala niya ng kontrol. Nais nilang marinig ang pangyayari mula sa kanya. Mahabang katahimikan ang sumunod mula kay Jared, at ang kanyang hindi pagsagot ay tila mas nagsalita kaysa sa anumang sagot. May karapatan siyang manahimik, ngunit ang kanyang kilos ay puno ng tensyon at pagkabalisa. Paano at ano ang nangyari? Ano ang iyong iniisip noon? Anong dahilan? Pinagalitan ka ba niya? Ano ba talaga ang nangyari? Ang tanong sa kanya. Mahal mo ba siya? Marahil oo, marahil hindi. Hindi malinaw ang kanyang sagot at mukhang ayaw makipagtulungan. Gising ba siya o tulog? Hindi mo ba alam o tumatanggi ka lang na sumagot? Gumawa ba siya ng masama sa'yo? Karapat-dapat ba siya sa nangyari? Paulit-ulit na tanong ng mga investigador. Ginamit ng mga pulis ang iba't ibang paraan upang mahikayat si Jared na magsalita. Sinubukan nilang pukawin ang kanyang damdamin, ang kabigatan ng kanyang kalagayan, ang bigat ng pagkawala ng kanyang asawa. Umaasa silang mahuhugot sa kanya ang kahit kaunting pagsisisi. Hindi ito mawawala, nasabi ng isa sa kanila. Maaari kang tumanggi, ngunit madami ang nagdadalamhati ngayong gabi, ang iyong pamilya, ang pamilya niya, at ikaw ang dahilan. Patuloy ang kanilang pagsasalita, mapagpakumbaba ngunit matatag. Ang tanging paraan para mabigyan ng kapanatagan ang iba at maibsan ang sakit ay ang tanggapin ang responsibilidad at sabihin ang totoo. Sa puntong iyon, tila may nabasag kay Jared. Ngunit hindi sa paraang inaasahan ng lahat. Tahimik siyang tumango, saka nagsalita. Hindi sa galit, kundi sa pagod. Gumamit ako ng droga at napuyat ako. Anya. Mulat at malinaw ang boses. Nakalimutan ko. Saglit siyang huminto bago muling nagsalita. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa lahat. Walang luha, walang sigawan. Tanging isang tahimik na pahayag mula sa isang taong tila noon lamang lubos na naunawaan ang bigat ng lahat. Sa panayam, inamin niyang gumamit siya ng droga at nawalan ng direksyon. Ngunit tumanggi siyang tuwirang akuin ang responsibilidad sa ginawa niya kay Angie. Bagamat sinabi niyang pasensya na, hindi raw sapat iyon at ayaw niyang magsalita pa. Kalaunan, inamin niyang may narinig siyang boses, isang bagay mula sa TV, na tila nagtulak sa kanya sa krimen. Sinabi rin niyang pinutol niya ang buhok ni Angie, isang gawaing sumisimbolo sa kanyang pagkasira at pagkawala sa sarili. Bagaman sinabi niyang hindi niya maalala ang mismong ginawa, malinaw sa mga pahayag na may bahagi sa kanya na alam ang buong katotohanan. Kalaunan, tila tuluyan nang bumigay si Jared sa bigat ng konsensya at pressure. Inamin niya na gising pa si Angie nang siya'y dumating mula sa trabaho noong madaling araw at nag-usap pa raw sila. Sa unang tingin, totoo ang bahaging ito ng kanyang kwento. Kung dati na siyang naging marahas kay Angie, makatuwirang maghahanda si Angie ng paraan para ipagtanggol ang sarili, kaya't nang mag-init ang kanilang pagtatalo, kinuha niya ang kutsilyo. Maaaring hindi niya inaasahan ang mangyayari. Ang mismong kutsilyong inihanda niya upang ipagtanggol ang sarili ay siya ring ginamit laban sa kanya. Ipinahiwatig ni Jared na pinugutan niya ng ulo si Angie habang ito'y buhay pa. May iba pang mga saksak sa katawan ni Angie at nang tanungin kung kailan ito ginawa, bago ba o matapos ang pagputol ng ulo, tila hindi siya makasagot ng diretso. Kalaunan, inamin niyang ginawa niya ito bago pa man ang brutal na pagpugot. Nang tanungin kung bakit nilagay niya ang ulo ni Angie sa bathtub, ang tugon niya ay dahil basa daw ito. Umamin din siya na binuksan niya ang shower. Para bang sinubukan niyang linisin ang katawan ni Angie o linisin ang ebidensya ng krimen. Sinubukan pa niyang linisin ang sarili at burahin ang mga ebidensyang mag-uugnay sa kanya. Patunay na hindi siya ganap na nawalan ng kontrol, taliwas sa kanyang sinasabi.
Sa huli, umamin din siya. May intensyon din siyang saktan maging ang sarili niyang mga magulang pagdating niya sa kanilang bahay. Kung nagawa niyang pigilan ang mga boses na nagtulak sa kanyang patayin ang kanyang mga magulang, bakit hindi niya ito nagawang pigilan nang pinatay niya si Angie? Walang malinaw na paliwanag dito, pero nagtulak ito ng maraming tanong tungkol sa kanyang motibo sa pag-atake. Dito natapos ang interview. Iniwan siyang mag-isa sa silid at ang kanyang kilos ay nagsiwalat ng mas marami pang emosyon. Siya ay namaluktot sa sahig na parang isang bata, nakayakap sa sarili, animoy naghahanap ng kaunting ginhawa sa matinding bigat ng kanyang konsensya. Ngunit hindi niya ipinakita ang ganitong uri ng pagsisisi noong umaga. Sa katunayan, nahuli siya sa CCTV sa meat market kung saan nagtatrabaho si Angie at kung saan din sila unang nagkakilala bandang 12:49 ng tanghali na naglalakad ng tila walang pakialam patungo sa mga refrigerator upang kumuha ng beer. Pinatay niya ang kanyang asawa 8 oras bago iyon. At ngayon nandito siya, nagnanakaw ng beer mula sa pinagtatrabahuhan ni Angie, parang isang uri ng tahimik na pagdiriwang. Dumaan siya sa counter na walang pakialam at binuksan ang bote sa parking lot. Pagkatapos nito, umuwi siya. Doon unti-unting nabunyag ang kanyang krimen. At nang makita niyang hindi niya na ito maitago, nagsimula siyang magpanik. At oo, siya ay may sala. Mas masahol pa, alam ito ng buong pamilya niya. Sa unang tawag pa lang sa 911, umiiyak na ang kanyang ama, nagsisisi at sinabing sanay na agapan ito. Naniniwala ang kanyang ama na may malalim na problema ang kanyang anak na nagtulak sa kanya sa ganitong karahasan. At sa proseso ng paglilitis, naging sentro ang tanong sa kakayahang pangkaisipan ni Jared. Ngunit ayon sa isinagawang pagsusuri ng korte, siya ay itinuturing na mentally competent o may sapat na kakayahan upang humarap sa paglilitis, kaya't umamin siya sa pagpatay kay Angie. Bilang bahagi ng kanyang plea agreement, isinuko niya ang karapatang i-appeal ang desisyon. Noong August 2024, hinatulan siya ng 40 years na pagkakakulong. Pero bakit niya ito ginawa? Ayon sa kanya, siya ay nasa ilalim ng isang drug-induced psychotic break. At bagamat nagpositibo siya sa paggamit ng cocaine at marijuana, wala namang natuklasang amphetamine sa kanyang katawan. Ngunit hindi maikakaila ang mga palatandaan, mga red flag na hindi sana dapat binaliwala. Ang biglaang pagpapakasal nila, ang pagiging dependent ni Angie sa kanya upang makaiwas sa deportation, at ang mga paratang ng pang-aabuso. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang krimen ay hindi basta-basta lang nangyari. Si Angie ay may maliwanag na kinabukasan, puno ng ambisyon, at lahat ng ito ay tinapos ng isang marahas na umaga.